Ayan po mga kapitay, isa ho magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, pinasasagot po mga kapida ng Office of the Ombudsman, ito hong Senator Alan Peter Cayetano at saka Senator Robin Padilla, laban ho sa obstruction of justice na isinampa po. Okay? Diyan po sa Office of the Ombudsman, laban po sa kanila, mga kapida. In connection po ito, sa pagtakas po ni Senator Ronald Pato de la Rosa mula sa custody po ng Senado, okay? Nung panahon po makabida na ang namumuno po sa Senado ay ito kung si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabida, bilang Senate President, po. Okay? Ito, babasahin ko muna, ito kong article po ng Ang Balita ngayon at saka magre-react tayo dito, mga kabida, po. Boying, pinasasagot sina Senator Cayetano at Padilla sa reklamong obstruction of justice, mga kabida. Pinasasagot ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla sa reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanila. Kaugnay ang reklamo sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong Mayo matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senate premises. Inatasan ng Office of the Ombudsman sina Cayetano, Padilla at suspendidong Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na magsumite ng kanilang counter-affidavits sa loob ng 15 araw, isang non-extendable period. Ang pagpapasagot ay bahagi ng paunang proseso ng investigasyon at hindi pa nangangahulugan na may pananagutan ang mga respondent. Ayon. So, yun po yung ginawa po ng Office of the Ombudsman. Pinapapasagot po makabida itong tatlong mga personalidad, Cayetano, Padilla, at saka Aplasca po, makabida. Patungkol pa rin ito sa di umano pagtakas. Actually, hindi po nila gagamitin yung term na pagtakas kasi unang-una, wala naman ng kaso si De La Rosa ho dito sa Pilipinas, mga kabida. Umalis lang. Ayun, yun yung tamang term. Umalis mula sa premises po ng Senate, mga kabida. At mantakin nyo, ang charge po doon sa kanila is obstruction of justice. Unang-una po, ito, mas magandang pag-usapan to, mga kabida. Sa aking pagkakaintindi sa batas, mga kabida, alala mo lang po sa nangyari po, mga kabida. Okay? Unang-una, wala hong pananagutan po si De La Rosa dito sa Pilipinas. Wala ho siyang pananagutan po sa batas ng Pilipinas. Okay? Kasi unang-una, wala hong offense na ginawa po ang senador. Okay? Yung offense, yung sinasabi ho nilang obstruction of justice, mga kabida, sa batas po yun ng Rome, okay? Rome Statute, okay? Na naging batayan po, ng International Criminal Court, mga kabida. Alright? Si Bato po ay isa ho sa mga itinurong co-perpetrators daw, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity na kaso po na isinampa dyan po sa ICC, mga kabida. Dahil daw sa extrajudicial killings, yung kanyang controversial na bloody war on drugs, na nangyari nung siya po ay presidente pa po ng Pilipinas. Okay? Mula 2016 hanggang 2019. Kasi yun yung sakop daw, mga kabida, ng membership po ng Pilipinas, sa International Criminal Court. Okay, bago tayo umalis, mga kabida, po. Okay? Ang tanong kasi dito, bakit po chinarge po, mga kabida, na obstruction of justice? Ito hong tatlong mga personalidad na ito. Okay? Kasi ang contention po ni Senator Alan Peter Cayetano, walang kaso po si Bato. Okay? Walang naisampang kaso dito sa Pilipinas si Bato. Bakit po sila sinampahan po, mga kabida, ng obstruction of justice? Okay? Kung meron man pong dapat magsampa po ng kaso dito, okay, at saka magkaroon po ng investigasyon, mga kabida, hindi po ang Pilipinas
ang International Criminal Court po, ano? Dahil doon po sila nagkasala po, ano, mga kabida. Hindi po dito sa Pilipinas, hindi po ang ombudsman. Okay? Ito, ayon po sa ilan po mga komento po mula sa mga legal experts po, ano, mga kabida. Okay? Walang jurisdiction po ang Pilipinas na litisin ito hong si Bato de la Rosa at maging Senator Robin tsaka Senator Alan Peter Cayetano po, ano? Dahil lang po, umalis ito hong si Bato mula sa premises po ng Senado. Okay? Oh. Obstruction of justice ang kinakarap po nilang kaso po ngayon, mga kabida, no? Diyan po sa Office of the Ombudsman. Ngayon, pagdating sa korte, ano sasabihin po ng huwes mo doon sa kanila? Anong batayan doon ho sa obstruction of justice na isinampa po ng Office of the Ombudsman, mga kabida? Dahil po sa warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court. Kaya evading arrest po yung nangyari po, ano, mga kabida, kay Bato de la Rosa. Dapat doon po sila nagsampa po ng complaint sa ICC. Alright? Para ang ICC po, ang hahabol po dito, mga kabidas, kay Senator Bato at maging dito ho sa ginawa po ng dalawa na pinaalis po nila itong si Bato, mga kabida, itong si Robin at saka Senador Cayetano, ano? Di ba? Oh. Ito, simpleng understanding lang po ito, ano, mga kabida, bilang isang hindi abogado po. Okay? Bakit po sasampahan po ng obstruction of justice itong dalawang mga senador at dating Sergeant at Arms, ano, mga kabida? Okay? Sa aksyon na hindi naman po sakop po ng gobyerno po ng Pilipinas. Okay? Di ba? Yan ang hindi ko maintindihan po mga kabida, ano po. Hindi naman po sakop ng gobyerno ng Pilipinas yung ginawang action po, ano, ni Bato at maging ito hong ginawang action po ng dalawang mga senador na ito. Okay? Di ba? Technically, si Bato de la Rosa, mga kabida, walang kaso dito sa Pilipinas Kung tutuusin, malayang-malaya po siyang lumabas, ano, mga kabida. Sasabihin po natin, meron pong arrest warrant, ano po. Okay. Kung magbabase lang po tayo ng legalidad at saka technicalities po, ano, mga kabida. Wala hong jurisdiction po, ano, na hulihin po itong si Bato. Kasi unang-una po, hindi na po sakop tayo, ano, ng International Criminal Court since 2019 pa, ano, mga kabida. And since hindi po tayo sakop po ng ICC, wala hong karapatan po, mga kabida, ang Pilipinas na makikipag-ugnayan po sa International Criminal Court. Okay? Hindi ho dapat nila tinanggap yung arrest warrant laban ho, mga kabida, dito ho kay Bato. Kasi hindi nga tayo miyembro ng ICC. Yun nga yung ipinagmalaki po ng Malacanang, ano? Yun yung ipinagmalaki po ni Pangulong Marcos po, mga kabida, no? Na hindi na po tayo makikipag-ugnayan sa International Criminal Court dahil hindi na po tayo miyembro. Tapos ang nangyari po ngayon, okay, yung kanilang salita po, mga kabida, ibinali po. Okay? Binali po nila yung kanilang salita. Okay? Instead na hindi po natin bigyan ng pansin itong ICC po, ano, mga kabida, nagpalusot po ang Malacanang. Kasi ang sinabi po ng Malacanang po, mga kabida, kaya daw tinanggap po nila itong arrest warrant na inisyu po ng ICC because hindi po dahil sa ICC po tayo nakikipag-ugnayan, kundi sa Interpol. Okay? Kasi meron dahil tayong pananagutan po sa Interpol, ano, mga kabida, ano po. Okay? Pero dapat i-argue po ng gobyerno ng Pilipinas. Okay? Wala akong problema kung sa Interpol. Pero since ang bit-bit po, mga kabida, ng Interpol na arrest warrant ay nanggaling po sa isang institusyon na hindi man lang tayo sakop. Okay? Pwede ba yon, mga kabida? Para sa akin po walang basihan po, ano, yung obstruction of justice po, ano, na isinampa laban kina Senator Robin at Senator Alan Peter Cayetano po, ano, mga kabida. Dahil lang po
pinayagan nila ito hong si Bato na umalis po ng premises po ng Senado po, mga kabida? Di ba? Kalokohan po yun. Okay? Kalokohan po yun, mga kabida. Po. Unang-una, wala pa pong decision po ang Korte Suprema doon ho sa main petition po ni Bato, mga kabida. Okay? Na pawalang bisa po ito hong arrest warrant po na inilabas ng ICC, laban po sa kanya. Okay? Yun yung petition po ni Bato sa SC, mga kabida. At doon po natin malalaman kung merong jurisdiction ba talaga ang ICC sa magiging decision po ng SC, mga kabida. O ngayon, wala pa pong desisyon ang SC po, mga kabida, patungkol ho dito. Pero ang ginawa po ng gobyerno po ng Pilipinas, umaksyon po sila dito, mga kabida. Hindi po nila inantay, kung ano po yung magiging desisyon po ng Korte Suprema ho dito. Kung talagang meron bang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, mga kabida. Kung yung arrest warrant na inilabas po ng ICC, valid ba yon o hindi? Okay? Mga kabida po. Okay? So, what do you think? Ano po ang tingin ho ninyo dito, mga kabida? Dito ho sa isinampang obstruction of justice po, Do you think justice po ito para sa dalawang mga senador at isang dating sergeant at arms? O injustice po ito, mga kabida, po? Sinampahan po sila ng reklamo, mga kabida, sa Office of the Ombudsman na wala naman po silang ginawang kasalanan po, mga kabida, paglabag po sa batas ng Pilipinas. Okay? Ito ang tatlong mga senador, isalin na lang po natin si Aplaska, yung kanilang pananagutan po ay sa ICC, hindi po sa Pilipinas. Okay? Wala po silang pananagutan dito, mga kabida. Ang kanilang pananagutan po doon po sa International Criminal Court. Yung kanilang pananagutan nga sa ICC, questionable pa rin yun, mga kabida. Dahil unang-una, ina-argue pa rin hanggang ngayon kung ang ICC mayroong jurisdiction sa Pilipinas o wala, mga kabida. Alright? Kaya, dapat antayin po, mga kabida, ng mga law enforcers at saka mga institusyon dito sa Pilipinas ang pasa po ng SC. Okay? Patungkol ho dito bago po sila umaksyon, mga kabida. Alright? Ngayon, sinampahan po nila ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Okay? Mga kabida, po. Tapos bigla kong mag-desisyon po ng SC na walang jurisdiction ang ICC over Bato. Okay? Mga kabida, po. So, anong mangyayari po doon ho sa reklamo? Di ba? See? Umaksyon na sila na wala pa pong batayan, mga kabida, po. Legal na batayan na ilalabas po mula sa korte po natin dito sa Pilipinas. Okay? So, para po sa inyong opinion at pananaw dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.